So yan mga lods at good evening. So ito, share ko na lang sa inyo. So meron tayong customer dito na nagpapaayos ng solar light or floodlights na 100 watts, IP67, model ay BST100 or ang brand ay Busca. So yan. So kasi kapag ka mga lods pahirapan sa pagtanggal nito. Itong pinaka talaga. Pinaka-glass kasi nga di kagaya sa mga branded or original na mga floodlight or solar light ay pwede mo lang siya, itong pinaka-frame pwede mo tanggalin, naka-rubber lang siya, no, naka-gasket. So screw lang siya, is repairable kumbaga, nare-repair na floodlight. So ito nare-repair naman, kaso nasubukan ko to dati na mag-init ng tubig, although minsan pag tsambahan lang, kung medyo may kalumaan na yung floodlight ay nakukuha pa siya sa pero hindi talaga maiwasan mga lods, minsan mabasag din talaga to mismo sa prune, gawa nga ng kagaya nito, malalim. Ayan may siya, malalim siya. So ito mahirap to sikwatin, so kalimitan mababasag tong glass nito. So wala tayong paleta na manipis. Okay lang sana kung to, yung kagaya sa ibang na mababaw, walang space, walang malalim kasi siya. So kapag sikwatin mo, automatic yan, basag yan. So ang gagawin ko, so ang suggest ko sa inyo, or kung gagayahin nyo man, ay natin sa likod, yung pinaka dito nya. Bubutasin natin dito. Gagawa tayo ng butas para natin direkta ang kanyang battery, kasi nga ay mabilis lang itong malobat ngayon. Sa ngayon mabilis na itong malobat. So sinabihan ko naman, at least sinabihan ko si customer na kung gusto mo ma-repair yan, need natin tabasin yung likod. So sabi niya, paano na, mabasa na siya? Or sabi ko sa kanya, no worry, kasi i-epoxy naman natin ulit So ito nga pala yung gagamitin ko pang cut sa likod para hindi na tayo mahirapan. At meron tayong rechargeable drill, no. So ito yung 40 teeth na ayan So ito yung ilalagay natin dito para matabas natin itong pinakalikod niya. And then kapag natapos na natin i-repair, ay meron tayo ditong resin epoxy So ito. So marami nang na-repair na floodlight to. So kung makikita nyo, meron akong i-upload na mga floodlight. So ganito yung ginagawa ko. So sa tindahan yun, kaso binargain na yun So bargain na lang. So hindi ko yun i-share na hinatid ko doon. So hinatid ko na din kasi binargain na yun, binenta ng mura. So at least na recycle ni customer or ni natin sa tindahan So ito lang yung mga need nyo. Ito lang yung need nyo kapag may floodlight kayo. Bili lang kayo resin mo, nasa lang naman din to, nasa 200 peso. So marami ka ng matagal nang gamitan. So konti-konti lang, kasi konti-konti lang yung mixture, no. So ikaw na bahala magtansya. Kailangan kasi to, pag maubos to, maubos din to. So yung kagaya niyan, pantay talaga yan, naka yan, tansyado. Every buhos tansyado. So ayan, marami na inayos na floodlight. At ito hindi na natin patatagalin. At ayan, inanyayahan ko po kayong mga lods na paki-subscribe sa aking munting channel. At yung mga magsasubscribe, huwag na po kayong mag-alinlangan na pindutin yung notification bell at ilagay sa all para laging updated So ayan, para manonotify ka if ever meron akong mga bagong video na i-upload. So manonotify ka kaagad sa taas ng yung sa yung notification sa taas ng yung screen. So ayan, at ito, continue tayo.
puputulin ko na. Lagyan natin ng isa ng ating cellphone. Pakita ko sa inyo. So, ayan mga lods. At ito, lagay na natin dito. Ingat lang kasi matulis talaga to, matalim. Grabing talim nito. So, problema nyo ba yan? So, ito. Ganito gagawin nyo. So, tansyahin nyo lang na hindi matamaan yung ano sa likod. Ano? Yan pa yung solar niya, no? Ito lang ang paraan na ma-access nyo yung ano sa loob battery. Nandito nga yung battery mga lods. So nandito. So ano na yun natin yan. Ganyan na lang natin sa flats ko. Kasi nandito nakadikit yung ano nito. Parang rubber sa battery. So yun nga. Tansyado yung lucky size ng pagtabas ng lods. Oh, malaki naman yung battery niya. Kaso mabilis na daw malobat sabi ng ating customer. So ayan o. Galing. Tansyado yung ano ng battery mga lods. Diba? Oh. So hindi nasira yung battery. So itong gagawin natin nito, gawin natin dalawa yung battery nito. So nakasilikon, no. Ganito kasi yung ano niya, pandikit parang kulay black na, di ko alam, parang goma, silikon ata to eh. Hindi siya basta-basta na lulusaw. So next na tanggalin nyo yung itong so ayan, ma-access na natin yung board ng ano, charging. Ito, tatanggalin nyo to para maano nyo yung hinang doon sa board ng battery. Minsan naman yung mga galing sa tindahan, mga factory defect, minsan mga lods ay may natatanggal na mga wire sa loob. Minsan yung BMS hindi na ayos yung paghinang. Kaya ayun, hindi mag-ilaw. Bago-bago pa. Pero use cell na po talaga yung mga itong mga to, battery nito, hindi to brand new mga lods, ano. Use na ito. So galing na ito sa ibang ano. So ang gagawin natin dito, magpapalitan natin ng BMS, din gagawin natin dalawa. Although ito magagamit pa naman natin to. So balbalatan natin, tignan natin kung anong battery. So ito at 5 ampere lang ata ito mga lods, ano. So yung kulay gray na mabibili nyo sa Shopee, check natin kung si cancel or brand new. So ayun, si cancel lang nga to. So naka-wheel. So magpaparallel, tingnan natin kung ilang ano to. Yun nga lang, yung BMS niya ay nakalagay sa ano, din natin makita kung ilang ampere. So puputulin na lang natin to. Meron naman tayong ano pang spot. Ano natin? Putol. Sana kayo yung cutter ko. Ito na lang siguro. Meron tayong slice na cutter maliit. Hindi na ko na mahanap. Nilaro na naman siguro ni Colette. Ayun, ito. I-spot na lang natin to ulit. Para ma-check lang natin yung BMS, ano.
So ayun, pang single lang, pang isang battery lang yung BMS niya. So papalitan natin. So tanggalin natin yung BMS niya and then papalitan natin ano. So ito meron tayo. So bahala na si customer mag-charge nito. Sa tingin ko medyo malaki na nata yung ano nito, solar panel. So ito yung papalitan natin na BMS. Malaki. So pang 3.2 talaga to siya mga lods ano. So mura lang to sa Shopee. So ito na yung pang ano natin, pang malakasang ano. And then metal na gagamitin para mag-weld. Spot tayo, mag-i-spot. Yan na yun. Lata dito. Metal sheet. So ayan. And then gagawin lang natin dalawa no. Tigas. So yun, baka magustuhan nyo yung video natin mga lods ano. So ito meron tayong isang battery. So lagyan lang natin ng packing tape para mapag-isa natin. Para hindi gagalaw no kapag inaano natin. Kasi pag mainit pa tayo ng tubig mga lods dun sa labas. Patakot akong lumabas. So ito i-resolve natin to. I-resolve i-spot natin to no. And then kuha muna akong gunting. Meron yung gunting. So ayan, ito na. So mabilis lang din naman mabilis lang naman to i-repair tong floodlight or ano no, kahit kayo kaya niya. Basta may gamit lang talaga kayo mga lods. Yun lang talaga. Ito pa lang mga lods, itong spatter kung gusto mo talaga maganda yung ano or solid. Kasi pag hinang-hinang kasi bubukol yung ano natin mga lods ano. Gawa nga nung ano lead. So hinahangin na ispat na natin. Number 4 lang lagay natin. So yun. Sobrang lakas, naka 8.4 yung ano natin. Woo! Full charge kasi yung ano natin kaya ang lakas. So yan, dumikit na.
Yun. Sure ball natin yung ano, pag-spot para kapit talaga. So yun, oh. And then nalagay natin to dito na lang siguro sa taas. Then ito yung negative side ng ating battery. And then ito dito din, oh, negative din yung ano, B negative. So unahin muna natin tong BMS ang pag-spot, ano, kasi lagyan natin yan para masukat natin yung ano. Oops. So lapit natin. Spot natin, you know. Kasi may ano naman siya mga lods, ano, may pang ano naman siya ng spot. Ayan, oh, ito parang metal. Yun. So ayan, naka-spot na yan. Tigas na yan, hindi na matanggal. Then susukatin natin, or doon tayo sa ano, para mas malapit doon sa positive, ano. So pag dito hinaan lang natin konti yung ano, kasi manipis lang tong ano. Tingnan natin ng lubat yung ano natin, cellphone. Tapusin lang natin to. Saksak natin yung charger dyan. Lakas ng ano, yung spot. Naka 8.4 kasi yan, oh. Rechargeable yung ano natin, spot. So yun, oh, kapit na. So dito na naman. So siningin lang natin to si customer ng ano, ng 300. Lugi pa ako doon, ah. So okay lang yan. Ay, tumabingi. Lakas ng ano, ah. Sobrang baba na nung nilagay kong ano. Laki ng ano, oh. So lalagyan natin ng sinkable tube para hindi mag ano, hindi mag ground dito sa kanyang ano, putulan natin. Then maglagay pa tayo sinkable tube yung malaki. So ito, magkasya yung board, ano, para safety yung board.
Yan muna natin. Kasi masyadong mahigpit yung Singapore tube. Ano muna natin. Iluwangan muna natin. Yun. Batak-batakin lang sa gunting. Yun. Kasi siguro to. Yan, pumasok na nga. Baba muna natin kasi maghihinang pa tayo ng wire, no? Yung pinaka dito niya. Ispat na natin. Wait, nahulog na yung dumikit naman lang siguro. Yan, dumikit naman. Then so first mga lods, kasi kapag i-tester natin yan mga lods, sana yung tester natin. Patay na natin to. So na yan, yung mahaba yung video, at least makukuha nyo talaga yung yung mga technique ko or idea. So tester muna natin itong pinaka-out. Ito yung ating battery. So meron tayong 3.2, so low bat. And then dito tayo magte-test. Itong out na to, dalawang butas na to. Itong P plus at saka P negative. So nakikita niyo mga lods, wala siyang voltahe, Focus natin dun sa may tester. So may technique dyan. Kasi baka magulat kayo, sira siguro yung BMS na nilagay ko. So meron tayong 291 kilo ohms, so hindi yung voltahe. So ang gagawin natin dyan, kung meron kayong charger ng cellphone, ay ating isa-shock yan para switching yung kanyang charger, yung sa MOSFET, ng kanyang pinaka-charger. Sana yung charger ko nawala. Dito pala. So charger lang ng cellphone, and then kung meron kayong cord na yung cord na sira, pinuto lang natin saan ko na inalagay. Ay, yun yung natin ginagamit dito pang shock para gisingin yung BMS. So natutulog kasi yan kasi bago pa. So ito, meron tayong cord ng charger. So ipa-plug natin dito sa ating charger din, at testeran natin. Papakita ko sa inyo kung paano ang tricks niyan para gisingin yung BMS na natutulog. So meron tayong 5 volts. So dito ay kilo ohms. So yung positive niyan ay lagay natin sa P positive. Then yan, kumbaga mo lang siya, positive negative So testeran natin yung battery natin. So gumising na yung BMS mga lods. So di ba? So ganyan lang. At ilagay na natin yung battery galing dito sa kanyang BMS. Tanggalin natin. Kasi maliit lang tong BMS, pang single lang na battery. So negative. So
ayun. Wala kasi yung remote ko sa ating ano, matesting sana natin kung mag-ilaw tong ano. Ewan ko kung saan ko nilapag yung remote ng ating floodlight. So ayan, meron na yan. Okay na yan siya. So yun. So 3.2. Lobat yung battery natin. Kasi 3.4 or 3.7 ata ang ano, 3.8 ba yung full charge nito. So meron akong silicone, lalagyan ko to ng silicone naman. Ano na pala natin to, balik i-ano natin tong ano, sinkable tube natin. Ito na gamitin mo na ko. Yan oh. Wag yan, mag-drain yan ng ano, tablet ng charger. Ang hirap ng hilain na. Dahan-dahan lang. Makakamit din natin yan. Pwede na siguro yan. Namin natin. Initin natin itong sinkable tube na to. Hindi na yung ano. So ayan, safety na yung ano natin. Hindi ko alam bakit dito tinanggal. Pwede naman sana to i-grinder. Sana yung isa niyan. Nawala ah. So hanapin ko muna yung remote. So i-charge muna natin mga lods. So battery lang ng cellphone yung ginamit na battery, yung charger lang ng cellphone yung ginamit muna natin. Papasukan muna natin siya ng charge. So tinanggal ko muna yung S niya dito, yung sa ano niya. Ay pinakarga ko muna saglit. Para magka ano tayo, pwede natin matesting ano. So, yun tayong remote sa ano, sa Bluetooth speaker. So, nakakapagpailaw pa naman yan. So, nagpa-function naman siya. Hindi ko manap yung remote ng ano. Saan ko kayo nailapag yun? Sa Kalasingan siguro kagabi. Hindi ko na matandaan kung saan ko naisuksok. Tignan natin kung maakyat ba yung charging. Bago-bago yung voltahe ng ano natin. Kung mag-i-89 yan ay matic yan. So ayun, nag-89. So nag-charge siya mga lods. So pabutin lang natin kahit mga ano 3.4 or something na ano, mataas-taas.
So meron tayo dito yung ilaw natin dito sa taas, so ni-repair lang din natin to, no. So kaso kanina pa to nakailaw, nalobat na, kaya medyo madilim tayo ngayon. So yun, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano, ay paki-subscribe na po or pa-like. Isang ano naman dyan, isang like button. So happy kayo, happy din ako. So yan. At kahit pa paano, ano, kumbaga bigay ako idea sa inyo, kayo na din bahala sa akin, parang ganun ba. So huwag nyo itapon yung mga floodlight nyo, huwag nyo basagin, sayang din. Kay China yan. So maganda rin naman yan, kailangan mo lang talaga ano yung battery lang naman talaga yung problema ng mga yan, kaya mabilis malobat. Minsan nga yung iba ganito lang na battery yung nilalagay, ito yung mga ganito lang 3.7, ganito yung mga nilalagay, so kaya ang bilis malobat. So kapag kapalitan nyo ng ganito kalaki yung yung LiPo4 na 32700 or 32650, so pwede yun, nasa 120 plus lang naman ata yung ano, yung ganito. So sa tingin ko ito kay madam okay pa naman, mabilis lang malobat kasi nga isa lang talaga, kailangan lang ng kasama. So ayun, post ko muna yung video natin, kunti na tayo mamaya pag nakakarga na yan. So ayun, pwede na to, full charge na siya. Ayan, naman siguro full charge, as in full charge, at least ay makapag test tayo. Balik na natin yung ating sa solar na connection, solar panel. So yun, umilaw na nga, oh. Nag-automatic na pala siya. So yun, oh, umilaw na siya. Nga lang hindi ata sila compatible ng remote, hindi sila compatible ng remote mga lods. Yun lang, paano natin yung patayin ngayon? Hindi pinadala ni customer yung remote niya, hindi pala ganito siguro yung remote nito. Walang off button. Nagde-detect sa ibang ano yung cooler natin yung tumutunog-tunog. So ito yung problem natin, di natin ma-remote, di natin mapatay yung ilaw, malobat to hanggang umaga. So hayaan na siguro natin, then na-charge lang din natin bukas ulit. Problema nito, mag-iilaw to kapag kaibigay natin kay customer, hindi pala niya pinadala yung ano niya. So ayan, oh, okay na siya. So ito na yung problem natin ngayon. Nagpa-function sa remote. So wala talagang effects. So yan, o, umilaw po yan. So ito yung problem, hindi nagsisense ito. So gumagan, nag-blink naman yung front niya, kaso nga lang ay walang off. Hanapan natin yan ng ibang remote na pwedeng maka-off. So ito, balik na natin tong ano, pinaka sensor board, no. Ganyan ba yun? So ayan, pag-ganyan natin to. Yun na, pag-ganyan. So balik na natin.
So yung takip. So gagawin natin dito mga lods ay para mas mabilis tayo ano. So bubutasan natin to, and then ipo-oxin lang natin mamaya. So ipo-oxin lang natin to mamaya. I-cable tie natin sa loob. Then ipoxy lang natin yung cable tie. Para hindi siya matanggal ano. Kasi pag lalagyan natin ng silicone yan at kapag natanggal yan sa loob, eh, hindi na yan ano, useless lang yung ano natin. Yung bubutasan natin. Cable tie natin. Epoxy lang din natin ulit yung ano, cable tie para hindi mapasukan ng tubig ano. Para goods pa rin. Magagamit pa rin ni customer yung kanyang floodlight. Hindi siya makabili ng bago ano. Kulang ng butas, kailangan natin medyo malaki. Kumbaga ito ay ang ginawa natin ay recycle na lamang ano. Para naman ay hindi masayang yung ano, binili ng ating kahit sa akin or kayo kung binili natin na ano. Lagyan natin ng silicone para may kiss ano mamaya. So ayan o, silicone natin. May suka. Paraan lang talaga mga lods. So ayan, din na siguro yan pag magtigas na yung silicone natin, hindi na yung malaglag. Mamaya itong dito epoxy lang natin to, itong mga butas dito. Yan o, umiilaw, hindi napapatay natin. So ito na. Oh, ayan, di ba? So, gagawin natin dito epoxy, ano natin pa muna, silicone sa ilalim, then epoxy sa taas. Mare-repair mo yung ano, floodlight mo, kaso magpapagastos ka din. Bili ng mga need. So, epoxy natin ito ngayon sa taas. Balik na natin. Ano natin yung mga ano, parang gasgas na tabas ng ano kanina.
Ayan. Dami nito ah. Sunugin lang natin para mag-level yung ano. Bahala na yung ibang ano dyan, technician kung ano sabihin lang sa gawa ko. Basta ako ay ni-recycle lang natin tong ano ni customer floodlight. So ito, maghalo tayo ng epoxy. Konti lang naman kailangan natin dyan. Bukas tuyo na yan mga lods. Tigas na yan. Ito naman konting patak lang. Then hahaluin natin mga lods. Resin. So may saglit-saglit palalaputin natin. Malalaputin yan. May natin to ilagay. Palalaputin muna natin ano. So yan, lagyan na natin ng epoxy para papasok pa. Ayun o. Mamaya matigas na to. Or bukas tuyong-tuyo na to. Ganda kasi resin gamitin mga lods ano. Pumapasok talaga doon sa loob kasi pag epoxy yung gagamitin natin ay maproseso pa yun. Ito kusang papasok sa butas at masisild yung ano kahit maliit na ano no kasingit-singitan kasi para pa siyang tubig eh. At least ay sinabi naman natin na customer na tatabasin natin kasi pag mabasag yung glass yun ang mas mahirap ng anuhin. Ito pwede pa natin i-epoxy yung ano hinati natin. Kung meron namang mga lods, kunyari no sa tindahan pumunta kayo bumili kayo. So kung meron doon mga floodlight na basag yung panel, bilhin nyo mga lods. Kasi mura na yon. At least importante okay yung ganito. Then bilhin nyo yung basag na panel. Tapos bili kayo ng resin. Lagyan nyo ng resin yung panel. Tignan nyo, parang bago yun ulit. Lalagyan nyo ng resin. Patutuyuin nyo lang. Ito dito, lagyan na natin. Ayan o. Grabe yung ilaw. Hindi natin mapatay kasi wala tayong remote. So ano ko muna itong pinakabutas nito. Ng ating kung saan yung cable tie natin ano. So yun, nalagyan na natin.
So ayan, patutuyuin lang natin to. So ayan, at siguro update ko lang kay bukas mga lods ano, kung tuyo na. So ayan, kunti lang tayo bukas mga lods. So ayan mga lods, tuyo na siya. So ayan, tigas na. Ayan o. So ganyan lang, epoxy lang. Resin epoxy. So hindi na mabasa. So ayan, i-charge muna natin to para pag ibigay natin kay customer. Kaso nga lang nakailaw to kasi hindi niya dinala yung remote. So mga alas 3 na siya nalobat kagabi, no? So okay na yun. Yung umaga na pala, alas 3 ng umaga ng pagkaihi ko, umiilaw pa siya. So malakas na yun siya sa ano, no, yung full range na yun ng ilaw niya kasi hindi naman natin pwede adjustan. So ayan, charge na lang natin to. So ayan, thank you, no. So ganito lang gawin nyo sa ano, mga floodlight nyo kung gusto nyo palitan ng battery or dagdagan ng battery.